Bali mga karos, umpisa na po tayo, start na tayo. Kasama ko nga pala si Mrs. Good morning. Yan, good morning nga rin po pala sa mga client owner natin at saka sa mga kasama natin dito sa Lee and Aki Builders. Bali mga karos, ang una natin gagawin ngayon, may dadaanan lang tayo sa palengke. Nakikisuyo si Kuya Chris. Papabili siya ng kalahating kilo ng manok. Yan, dadaan lang po muna tayo rito, tapos dediretso tayo sa New Leaf Subdivision. Tapos pupunta tayo ng Garden Premier Project. Then diretso naman po tayo sa opisina ng Anyana West. Bali bukas is holiday, kaya kailangan natin kumuha ng working permit para makapasok po yung mga workers doon. Ayan bukas. Yeah. May kukunin lang din ako dyan yung paldan siya. Sige, sige. Kaya kalahating kilo ng manok. Malapit na magpasokan yung project natin sa New Leaf 13 Martires. Kapag umaga 8 hanggang 9 sobrang traffic doon. Kapag hapon naman 3 to 5 PM sobrang traffic din. Samantalahin natin habang hindi masyado pang traffic kasi bakasyon pa eh. Pag itong first week or second week yata ng June, pasokan na. Kaya sana natin may experience na po uli natin yung bagal ng traffic ko dyan. Diyan banda sa may paradahan. Bali mga karaos, nandito na po tayo sa New Leaf Subdivision. Kuya Chris, good morning. New Leaf Subdivision dito sa 13 Martires. Magandang araw kila client owner. Kuya Chris, kalahating kilo ng manok 138. 138 pesos yung kalahati. Times 2 yun ang kilo. Kuya, pakihinaan niya po muna, pakipatay muna. So ito na nga po pala yung mga nagagawa ni Kuya Chris. Sa nakikita ko, medyo maaga yata siyang nag-umpisa. Ang dami na kagad na nagawa. Maaga yata siya nag-umpisa mga karohas. Yan, natanggal niya na po ito. Kuya, dito paano mo makukuha yung 1 meter? Yung ilalim lang ang sisinsilin mo. Huwag yung buo papasukin tayo, ilalim lang. Tapos yun lang ang para makuha mo yung rito 1 meter na squareness nya. Ano yan kuya, tanghalian? Anong luto niyan? Ba't yan lang pinabili mo? Ay, may mga gamit ka rito. Meron ka, oo. Ayun. Feeling ko aga mo nag-umpisa na 5:30 or 6? 5. Alas 5. Medyo maliwanag na ba? Oo, maliwanag na. At saka mas maganda yun, wala pang init no? Ayun ang tinapos ko kanina. Ayun. Pag nagpa-deliver po ako ng materials dito, tatakpan lang po muna namin yan. Yan, tatakpan lang namin. Kasi hindi naman makakaakit na yung truck dito. Yan, dito lang po. Yan ay nagagawa. Tapos pupunta kami ni Mrs. ngayon dito sa opisina. Magpapa-gate pass tayo ng hauling. Yan siguro mga kung kaya na kagad ng 2 truck. Yan, pag-gate pass tayo hauling. Yan, para medyo mabawas-bawasan yung kalat. Kuya, pakipala na lang yung sumobra. Mamaya magdadala ako ng walis. Una na muna kami. Sige. Siya nga pala mga karohos, baka hindi na ako dumaan ng garden muna ngayon kasi ang layo ng iikutan. Dito kasi paglabas namin, diretso na po yan sa General Trias. So ang labas niyan, yung papuntang Anyana Road. Yan, unahin po muna natin bumili ng binil. Yung binil yata, yung sukat na nakalimutan ko, 25 by 100 yata yan, or 25 by 120. Yan, titingnan ko na lang po sa conversation namin ni client owner. So after natin dito, didiretso tayo ng Wilcon, kasi sa Wilcon po nakita nila client owner yon, yung client natin sa Garden Premier Project. Yan. Tapos diretso na tayo sa Anyana. Gawa ng meron tayong
pipil upan po na form doon para sa working permit. Hanapin ko lang po yung admin office dito. Bali mga karos, okay na po tayo rito. Ayan, yung tungkol pala sa howling, sa hakot manambak, bali email ng client natin doon sa admin office. Yun, alam na po daw nung ano yun, na-brief na daw po yung may-ari regarding doon. Tapos yung paghahakot naman po, yung pagde-deliver naman po ng materyales, meron kaming dokumento rito, Xerox copy na lang namin at iiwan po namin dito sa guard. So wala na pong gate pass yung regarding sa materyales. Pero yung howling or yung hakot panambak, pagpo-pull out, yan meron po, pero hindi tayo mismo yung magpapasa, hindi tayo mismo yung magpipill up. Bali si client owner, pasa po daw nila sa email. Ayun. Bali mga karos, diretso sana kami ng Wilcon sa may Kawit. Sabi namin ni Mrs. Magpunta muna kami ng Anyana kasi dyan naman din po yung daan natin. Yan, kasi baka mamaya pag galing namin ng Wilcon, sarado na yung opisina. So maghihintay na naman kami ng ilang oras para makakuha ng working permit. Pero ang gagawin na lang natin, sisiguraduhin natin kung yung magiging ano natin dito, assignment bukas. Dahil kanina nga, shoutout kay Kuya Guard, pagpasok namin ng gate ay pinaalala na bukas is holiday, kaya kailangan natin kumuha ng working permit. Pero ngayon, sisiguraduhin ko muna kung walang ingay ang trabaho bukas, kasi pagka holiday kailangan walang gagamit ng grinder, chipping gun, barena, as in hindi dapat maingay. Yan, nakakausapin ko muna yung tropa. Good morning nga pala sa client owner natin dito sa Anyana West, at good morning sa mga kasama natin. Ayan. Okay, tuloy ang trabaho rito. Kuya Boy, Donis, tawagin mo sila. Diyan tayo, diyan na lang. Kuya Boy, dito po tayo. Meeting muna tayo saglit. Yan na. Tara, meeting tayo saglit. Okay na, nag-usap-usap po kami. Yan, wala naman daw gagamit bukas ng chipping gun, grinder, barena, ano pa ba? Cut-off. Ayun. Chipping gun, grinder, barena, cut-off. Yan, walang gagamit. Pero kung hindi naman po holiday bukas, syempre talagang gagamitin natin. Ngayon, ang magiging workflow natin at magiging assignment is excavation, hukay, tapos ano po, palitada at saka asintada. Yun po yung gagawin. Pero pinagmitingan na lang din namin na ayun nga, Donis, kung sakaling putulin nyo na yung dapat putulin para bukas hindi na kayo magpuputol. So Kuya Boy, mas maganda i-prepare mo na yung dapat may prepare dyan para hindi na ho mag-iingay. Ayan, isang poste na lang pala rito. 16mm. Tapos digis natin sir, yan na lang. Ito na lang yung digis. Ito pang flooring natin. Mag-gate pass tayo. Papag-gate pass kami ngayon na kasi pupunta kami rin. Ito, asintada. Yan, ganyan po kataas yung bakod. Yan, ganyan po. Tapos asintada rin dito. So 2 meters. Yan, tapos ayun na palitada at saka doon. So bukas naman babaklasin na po yung forma ron. Kabilaan pwede nang palitadahan. Yan na. Yan na, mag-gate pass po muna kami. Hollow blocks, madami naman pa yung hollow blocks. Ayan na. Para masintadahan dito, ano. Ayan, napagpasya ng tropa na papasok sila dito bukas. Kung hindi naman po sila makapasok dito bukas, ang assignment natin is yun dun sa New Leaf Subdivision, yung bagong project natin. So dun natin sila i-deploy. Tapos ngayong araw nga po pala, titingnan po nila Arnel kung makakapaghakot po sila ng panambak. Kahapon po hindi natuloy, sobrang dami daw nilang delivery. Ayan yung structural sa likod, halos mabubuo na natin. Yan, dito na tayo. Tapos dito lang po yung medyo mahirap gawa ng slab po kasi ito. So ito is umpisa na po namin. Estimate muna namin ni Kuya Boy yung mga 16mm pa, 10mm and 12mm na gagamitin po rito. Yan, para ngayong araw pwede po silang magpa-deliver. At bukas
Puputol-putulin na po nila yan ngayon at bukas pwede na po pwede na po silang pumasok na hindi mag-iingay. Yan na. Tara, sa office tayo. Kunin ko lang po yung bilang ng mga materyales. Mga karos, papunta na tayo ng opisina. Tapos gumawa na tayo ng gate pass. Ang ipapapasok namin ngayong araw is 42 pieces na 10mm steel bar. So 20 pieces 16mm steel bar. Tingnan natin itong mga bakal na to kung hanggang sa matapos na, kasama na yung pinaka roof deck natin dito. Check natin kung magkakulang man, siguro konti na lang. Ayan, bali pag pumasok ngayong araw to, yung ilan dito ay pwede na po nilang putulin. Yung nakikita natin na bakal na yan, yan na yung pamoste dito sa harapan. Parang ang makikita yata natin dito nasa apat na sa harapan. Yan ang makikita natin. Yan, kailangan pa rin natin ng 16mm kasi may mga biga pa po tayo dyan sa taas, dito sa may corner area. Yan, sa office lang kami. Okay na po. Yan na, makakapag-trabaho na po sila bukas. So may pasok tayo bukas dito sa Anyana. Yan na, tsaka ito yung gate pass. And dito tayo bumili ng 16mm and 10mm na bakal. Yan na. Oh, yeah. Yan na, ito po yun. 12,850. Yan na, 20 pieces na 16mm, 42 pieces na 10mm, at saka yung chalkstone, dalawa. Tara. Sa Wilcon Kawit tayo. Yan, bumili tayo ng pull-out basket at saka itong binil. So isukat ng binil sa 22 cm by 121 cm. 96 pieces po to, tapos 2 galon ng pandikit niya at saka yung pull-out basket para sa pastry. Lagi ako dito. Lagi ako dito. Shoutout po, Ding. Oh, pwede. Shoutout sa tropang San Jose. Okay, bali yung ano nito, mapapanood nyo alas 8 ng umaga. Alas 8 ng umaga. Araw-araw upload. Pero bukas itong segment natin, alas 8 ng umaga. Ayan na. Ano content niya, sir? Construction. Nasa construction tayo. Pre, para sa inyo. Ang merienda niya. Salamat ha. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you po. Ayan, bali nakisuyo si client owner natin sa pastry. Yan, nagpabili siya ng pull-out basket para sa pinggan at saka sa baso na may cutlery tray na kasama. So ito yung gagamitin natin sa Garden Premier Project na binil. Ayan, nabili na po natin. So ito po siya. So 22 cm by 121 cm. Ayan, manananghalian lang po muna kami ni Mrs. Ayan na. Let's go. Tanghali na. Okay mga karos, balik tayo sa New Leaf Subdivision. Ayan, bumili po tayo nitong wali sa Tingting. Yan, para yung mga sumobra po na panambak po dito na lupa ay mawalis po ni Kuya Chris. Saka pala mga karos, ito yung ating day 2. Ayan, day 2 sa ating excavation para sa mga pundasyon dito. Yan, nakapagpasa na rin po kami ni Mrs. ng Xerox copy ng construction ban sa mga guard. Ang kailangan lang dito is yung mismong construction ban. Siguro sa ngayon, ganun pa lang siguro yung setup nila, yung sistema nila sa gate pass. Pero balang araw, makakailangan din po ng ano yan, ng gate pass form. Kasi syempre, kailangan na monitor ng guard yung mga pumapasok na materyales. So yun lang po muna yung report na ibinigay sa amin nung sa admin na okay na yung construction ban. Tapos kapag pumasok yung delivery, bali kailangan lang ng Xerox copy ng resibo. Yun lang naman. Okay, day 2. Kamusta si Kuya Chris dito? Kuya Chris, eto na.
Kamusta? Ayun, okay. Nagera, ginera ka na po dyan. Ayan na. Sa nakikita mo Kuya Chris, hanggang kailan ka rito? Hindi masabi ni Kuya Chris. Hindi ko masabi, parang last day. Hindi ko masabi na last day. Or bukas ng umaga. Bukas na umaga. Kasi kung meron lang daw street light dito, baka hindi na daw magtagal kay Kuya Chris to. Pero pwede nga, sa nakikita ko, pwedeng last day. Ayan na lang naman. Yun ang binakbak mo Kuya Chris, no? Diba? Yan. Yan, binakbak mo, tapos para may pasok yung parilya, yan, niluwagan niya dyan. Maluwag na yan dyan. Hindi po natin to tinanggal, wala tayong ginalaw rito. Sinukot ko dito. Kaya pala. Eh, malalim tong hukay na ito. Diyan ako nagkakali. Sige. Ayan na, hindi na po, mukhang hindi na po patatagalin ni Kuya Chris. Meron na lang tayo rito, no Kuya, no? Sir, dalawang puti na lang yan, sir. Halos sa harapan, at saka ito. Oo, yan na. Dalawang poste. Titira dito. Yun nandyan, oo. Sa biga. Ito, yung palatandaan naman kita pa. Yung mga bakal Kuya na nakuha mo pa, pasok na lang sa loob ha. Ayun pati ito. Ito yung bakal na sinasabi ko. Yan. Yan, isa na lang po rito. Yan, isa na lang. Bali mga karos, bigyan ko kayo ng idea kung magkano yung binabayad natin dito sa kinukuha nating tao. Bali Pacquiao to. Yan na, bihira yung ganitong tao na nakakagawa ng ganito. Yan, pwede na to sa 13,000. Ang ano lang natin dito, ang ano lang natin, pakonsuelo natin sa tao, syempre, para mapapayag natin siya na magtrabaho uli sa atin. Kaya meron tayong pakonsuelo po sa kanya. Ayan, pero kung tatrabahuin po ito ng dalawang tao sa atin, halos sakto lang po yun sa isang linggong payroll. Yan, dalawang tao kapag tinira po ito. Siyempre kasama na po yung paglilinis dun. Tsaka meron pa siyang mga dinimolish pa na iba. Yan, kaya dito. Yan. Pero sa ganyang kontrata, ang usapan po dyan, kailangan po may sarili po siyang gamit. Ngayon lang, hindi po siya nakapagdala ng sarili niyang gamit, gawa ng galing po siya sa probinsya. Since magkakilala naman na kami, yan, onting pakonsuelo, di ba? Hindi na po yun, hindi na po siya talo ron. Yan, panalo na po siya doon, kasi kung mag-isa siya, tinapos niya ng 2 araw to, meron pa siyang sobrang 13,000. So ganyan po sa pangungontrata, di ba? Pero dapat kanya po yung gamit. Yun lang, yun nga, naunawa naman natin si Kuya na wala siyang gamit. Tapos sagot niya na po doon lahat, yung pagkain niya, merienda niya. Yan, sagot na po niya yan. Yan, nag-bonus lang tayo sa kanya ng tubig, kasi hindi naman niya maubos yung tubig na yon at may matitira pa. Ayan mga karos, yung comment nyo dito kung kayo ba ay namamahalan doon or mura. Pero ganun po talaga, kailangan din po niyang kumita. Pero bihira yung bihira po yung ganyan, nakakagawa niya ng mag-isa lang, di ba? Pagkatapos mo nito Kuya Chris, may trabaho ka pa, ano? May trabaho pa si Kuya. Tignan ko lang sir kung Oo. meron. Sige. Pero kung walang nabuhusan na islang, Pwede. Bala ko po kasi sana ipagawa sa kanya rito yung mga pamoste, yung bakal. So assemble niya yung parilya nito, yung mga biga nito, yung mga poste nito hanggang sa matapos. Pero pagka kailangan na po natin ng puting, kailangan may manpower na, kulang na to. Ayun na lang naman po yung ginagawa ni Kuya Chris. Tapos dito na po yan, lalagay niya yan dito. Yung mga nasa gilid, hahakutin naman po yan lahat. Yan, sana magawang kagad ng paraan ng client owner para malinis na to bago tayo magpa-deliver. Kaya yun doon na lang, no, yung gilid doon, asintada ron, no. Wala naman. Okay, yung poste ron at saka yung dito gilid. Okay na po tayo rito sa New Leaf Subdivision. Actually mga karos, dapat hindi ko muna isasama to sa vlog, pero nag-iisa lang po kasi yung tao dito, kaya kailangan natin din ma-monitor. Tsaka balita ako kay Kuya Chris, bukas daw ng umaga tapos na daw po siya rito. Yan, ayos na tayo.
Papunta po tayo ngayon mga karos sa sa Garden Premier Project. Yun yung last update natin ngayong araw po ng Martes. Nandito naman po tayo sa Garden Premier Project. Yung binili nga po pala natin na vinyl na galing sa Wilcon ay para po dito. Kaya magbibigay na rin ako ng last update ngayong umaga para dito sa project natin. Wow, linis na rito ah. May mga konting kalat pa yun, no? Pero dito okay na. Ayan mga karos, nandito na tayo sa garden project. Ayan, magandang araw kila client owner at saka sa mga kasama natin. Ayan, magandang araw. So ito nga po pala yung mga vinyl, 9 inches by 48 inches or 22 cm by 121 cm. Ayan. Pero pa rito ano, ayun. Tapos ito nga po pala yung bonding agent na gagamitin po natin. So Apo Power Bond acrylic flooring adhesive. Pagka sinabing acrylic, ano lang din po to mga karohouse, ibig sabihin hindi po siya mabilis na mabibitak. So pwedeng masira na yung vinyl pero yung pangdikit ay nandun pa rin. Yung strength niya nandun pa rin. Water base, no tile shrinkage, water resistant, superior bonding strength. So ito yung in-offer sa atin. Tapos may kasama siya na ganito. Ito yung pang pagka nilagay natin siya sa flooring. So ito yung kanyang paleta. Kaya wag niyo walayin to. Ito yung pampaleta nun eh. Pagka ididikit. Oo. Si Jamil. Wala. Sayang ang kutis. Sayang ang SPF 20. Kasama ba yan? Hindi, ito na lang. Thank you ha, salamat. Mas pintate yan. Baka mawala yung pangkayod. Yan na. Bibigay update na rin po tayo rito. Pero ako ng cellphone. 50 cm daw yung lakad. 50 cm. Yung bar counter. So ayan na yung bahay. Ayan ang pinauna na natin dito sa exterior, yung taas. Tapos dito banda, yan po kasi stainless. Yan, stainless and flashing po yan. So hindi na po natin kukulayan yan, pati yun nandun po. Okay na po yan kasi gawa po siya sa stainless. Pero ito po yung side flashing natin, yan kukulayan ng black. Tapos ito medyo black na po ito. Yan, lalagyan pa ng primer bago i-coat ng black. Tapos yung downspout natin, naligaw kasi yung kulay niya since PVC orange. Yan ang gagawin po natin dyan. Bali, kukulayan po natin kung saan po siya tumapat, yun ang ipangkukulay natin. Example, ayun po is white, pinch of gray yun. Pagdating dito, black. Pagdating dito, gray. Yan, para lang sabay lang po siya dun sa kulay. Update tayo rito sa taas. Yan, dito sa labas halos malapit na matapos yung pagmamasilya rito, yung preparasyon. Halos medyo malinis-linis na rin po rito. Konting kalat na lang ang aayusin natin dito. Tapos makita nyo itong pinaka naging biga. Yan, seal gray. Ayan, seal gray po siya. Kasi may mga makikita kayong nakalitaw or naka-open na PVC pipe. Lalagyan po natin yan ng lock ventilation, yung stainless, yung pinaka air vent nya. So tinge of gray, tapos yung biga, poste, at saka ito pong moldura, tinge of gray po siya. Pati rito rin po yan, ayusin din po natin yan. Gagawin din natin tinge of gray. Dito na pala gumagawa si Jamil. Mil, pakiano nga muna, hinaan lang. Ayan. Ayan, dito na sa bar counter. Dito sa bar counter, yung detalye ng pintura rito ay hindi naman po mahirap. So ito nga lang po mga nasa loob, pati itong kaha, yan lang yung finish.
Pagdating ho dito, masilya, tapos primer lang gawa ng may ilalagay tayo rito. Yan, tiles, WPC. Yan, WPC pati dun sa taas. Yan, WPC. Ito nga po pala yung update sa ginagawa ni Jamil. Ay, maganda na. Halos natapos na. Ayan, ang ganda-ganda na niya. Siya nga pala, ito mga karos, hindi to basta-basta namamantsahan. Kung mamamantsahan siya, pupunasan lang po siya ng paint thinner. Mil, tama no? Paint thinner. O, paint thinner. Yan. Basta yung lacquer type, yung finish lacquer type ng clear gloss. May clear gloss na ba to? Meron na. Clear gloss. Yan, pag namantsahan siya, paint thinner lang yung pambura. Hindi masisira yung gawa. So, nakikita nyo, ito naman is lalagyan ng wall-fluted panel. Yung binili natin para rito. Ito na po yung update sa ginagawa ni Kuya Rigor. 3 pintuan. Ayan. Makinis na. Bubuga na lang, sprayan na lang. Kaya pag nahirapan kayong isa, nandun yung isa. Pero gumagana pa. Gumagana pa yung compressor natin. Praise the Lord. Malapit na masira. Yan, pero may bago pa na. Wala na po yan, kuya. Ito na ba yung naging kapalit. Yan, may TV console pa tayo rito. Simot. Yan. Tapos sa update dito sa ginagawa ni Louie. Yan o. Yun o. Second layer na. So ano yan? Ano yung pinapahid natin, Louie? Ready-fix. Ready-fix. Ayan. Ready-fix. Yan na. Nandiyan ba yung panlasa natin, kuya? Ito na lang ang hindi natin nalalasan. Ito na lang. Asan ba yung panlasa natin? Kasyang-kasya pa yan. Laki po. Kuya, dapat yan, kagaya ng ginawa natin. Uwian talaga. Wala talaga Oo. Malalason kayo. Yung laso na yan, malalason kayo dyan. Ano po kasi ito mga karos, yung soil guard. Ayan o, madami pa. Sige, takpa muna. Hanggang dyan pa. Yung... paghapon ha. Hapon, pag ho kasi, sa soil guard, kayang-kaya pa nating tiisin yung amoy niya kasi nasa labas. Nakakasingaw pa. Pag dito kasi, pag pinahid nyo ng umaga yan, tsak hindi na makakapagtrabaho yung mga gagawa dahil magre-reklamo. Sige. Hindi ko nga napansin, kuya, na malinis na. Ay, nalinis na. Ay, mga kornisa. Hiramin mo yung pang sanding. Baka makatulong dito, pangkayod sa kornisa. So yan yung lesson. Ginagawa namin every 4:30 or alas 4 ng hapon. Kasi kapag in-apply niya yan, lakas ng amoy punan. Ito pala yung ginagawa ni Mod. Ayan, nag-a-apply ho ng acrylic sealant. Oo. Acrylic sealant. Tapos nag-usap kami ni Kuya Dindo kapag halos malapit na po yun. Dito, halos malapit na matapos. Yung taas at saka to, ipapa-paint na po natin. Tapos idadamay na natin yung niya. Yung, anong tawag nito? Maintenance. Ayun. Yung mag-apply na tayo ng maintenance niya. Titingnan natin lahat ng dugtungan, lahat ng text screw, papa-apply tayo ng elastosil sealant, tapos yan magpapa-repaint na po tayo, retouching paint. Okay, dito po gagamitin yun mga karos. Yan, dito po gagamitin. Bali, yung vinyl na binili natin galing Wilcon, yan ay pagpalagay na lang po natin na 25 square meter po ito. So, 25 square meter. Tapos, yung sukat po ng vinyl. So, ito, sample lang po ito. Hindi naman po ito yung mga talagang binili natin. Yung sa sukat po ng vinyl is 0.22. Yan. Tapos, yung haba niya is 0.121. So, ayan po yung 93.
93 pieces, pero ang binili ko is 96 pieces na. Yan, sinobrahan na po natin. Yan. Medyo mahal po kasi yun eh, kaya nagpasobra ko konti lang. Yan, para dito po yun. I-ready na lang natin dahil ikakabit na lang po kapag pagka malinis na po, wala nang gagawin sa taas. Kasi nagpapabalik-balik pa ang tao rito eh. Kaya kailangan pa natin kompletuhin to. At saka to. Yan, medyo marami pa po tayong dapat kompletuhin. Yan, dito natin gagamitin yan. Yan, medyo malinis-linis na po rito. Itong wire na nakaabang, papagapangin pa po namin yan dito. Iuhuli na lang po natin. Iniuna na po natin yung sa taas, sa third floor, yung exterior. Yan, pababa na po yun. Tapos sa bukas, baka magpa-schedule na po tayo ng maintenance nga sa bubong. Yan, maganda yan. Magtatag-ulan. Sa nakikita ko naman, matatapos kami rito. Tag-ulan na siguro yun. Yan, matetesting po natin yung mga bubong na ginawa natin dito. Para pagka tinurn over natin, maayos na maayos na. Boss, mga Friday na, mong pakakita yung biglaw. Ah, Itatapusin pa doon. sige, mga Biyernes. Biyernes. Mga Friday na daw yung schedule ng maintenance para sa bubong. Sabi, init. Balit na mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yan, ngayong araw po ng Martes. Yan, kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. Ayan, hindi tayo nakapag-vlog dito sa project natin sa phase 3 at saka dito sa project natin sa phase 2. Yung binili nga po pala natin mga pull-out basket, ibibigay na lang po natin kay Master Batang ngayon para magawa na po nila ng layout. Hanggang sa muli mga karos, see you on my next vlog. Yan, God bless. Ito, paalam po muna. Let's go. Tara.